Reaksyonan lang natin tong isang minions ni Marcos. Nasabi niya magtrabaho daw tayo, wag daw umaasa sa gobyerno. Sino bang umaasa sa gobyerno? Umaasa ba tayo sa gobyerno? Hindi. Dahil alam natin na yung government ay hindi naman nakakatulong. Sa panahon ni Duterte, grabe. Tulong talaga si Duterte dahil obligasyon ng ating government ang serbisyuhan ang taong bayan. Ganon ang obligasyon. Ganon po yung trabaho ng ating government. Hindi po gamitin lang yung pera natin, no? Tayo po yung nagsusweldo ng malaki sa kanila. Ang laki-laki ng sweldo nila, million of money. Pero naman, serbisyuhan naman tayo ng tama. Trilyon po yung taxes natin at hindi na ibalik ng ayos sa ating mga mamamayan. Sa panahon ni Duterte, nakita naman natin na pandemic yun. At shutdown yung economics natin, pero na-maintain yung price. Yun ang totoong government, yun ang totoong may malasakit, at yun ang totoong talagang president na totoong nagsiservisyo sa mga tao. No, ngayon, overflowing na. Nangungutang pa ng malaking pera sa US. Si Duterte hindi nangungutang sa US eh. Isa nangungutang ng pera guys dahil kalaban niya yung US, pero nakaya naman niyang erase ang ating country, di ba? More than 100 government establishment ang napatayo ni Duterte for better livelihood for the Filipinos, no? Grabe. At nakita naman natin, no, ang pagbabago sa panahon ni Duterte. Pero galing pa yun ha, galing pa yun sa dilawan ha. Pero ito, napakaganda na yung Pilipinas ngayon. Sobrang baho pa, sobrang dumi, at sobrang kurakot pa. Grabe, grabe yung paghihirap natin ngayon. Despite of all the dips. Alam nyo yung dips, yung utang, billion of dollars sa US, saan yun napunta? Yun ang tanong dito. Hindi po tayo for politician, for the Pilipino tayo. Huwag nyong gawing dilawan, awayan ninyong ng dilawan, awayan ng pulahan, mga walang hiya kayo, mga walang utak kayo eh. Awayan ng politiko ang ginagawa ninyo eh. Napaka-ignoranting tao ninyo eh. Hindi kayo for the Pilipino. Para umasinso yung bayan, isipin natin ng mabuti yung mga politikong may ginagawa sa bayan talaga. Yun ang totoo. Para umasinso, para yumaman tayo. Ngayon, sino yung yumaman? Saan yung pera na inutang? Di, yung mga politiko lang. Trillion of money, imagine. Ha? Billion, 2 billion dollars. Sino bang marunong mag-mathematics dito? 2 billion dollars ang inutang ni Tanso. Sino mang marunong magkwenta dito? Kung may knowledge kayo. Kasi nakikita ko itong mga nagko-comment na mga against sa akin, mga ano to eh, mga minions, mga kulto. For the politician sila na walang ginagawa. Doon sila nakafocus sa politika eh. Kawawa yung mga mahihirap, kawawa yung mga Pilipino natin kasi tayo for the people, for the country. Doon tayo nakafocus eh. At saka sabihin nila na wala akong trabaho, putang ina. Kung trabaho lang ang pag-uusapan, 24 hours akong nagtatrabaho. I'm working as a graphic designer. I'm just working on one of the famous company here, but it is not all about. I'm a working artist for mural and visual art. But ang hindi ko lang maintindihan ito sa mga minions na to, what are the jobs of our president? What are the jobs of a president? Si Digong ang sumalo lahat ng mga ginagawa ng dating administrasyon. Yun ang totoo. Pero nalinis na yung bansa natin at nagbabaan lahat ng presyo kahit walang kita yung government natin. Pandemic yun, shutdown yung economics. Alam nyo ba, pag pandemic walang operation, so walang kita yung government natin. Grabe yung hirap, no? At maraming namamatay sa pandemic. Kawawa tayo, pero nakaya niyang magbigay ng free, no, pakainin ang 111 million people in the Philippines. Grabe yun ha. Pero walang kita yung government yun ha. Pero ngayon, overflowing yung money, umutang pa, at palaging naglalakwat sa ibang bansa. Wala namang improvement, wala namang development na nangyari. Hindi naman yumaman yung Pilipinas, siguro siya yung yumaman. At itong mga minions naman, tuwang-tuwa naman kasi hindi sila makatao, hindi sila makabayan, makapolitiko sila. Ang awayan ng mga politiko, itong mga gagong to, ang inaatupag dahil sila ay mga ignoranting tao. Kaya wala tayong asenso. Yun ang totoo guys, no? So, very simple lang yung obligasyon ng ating president. Very simple lang kung isipin natin ng mabuti. Very simple lang talaga, no? Dahil siya ang head of the country, head of all the departments, head of all the executive, kaya niyang i-maintain at kaya niyang i-control ang price. Na which is ngayon, tumatanggap siya ng trillion of money, no? Kaya niyang buhayin kahit
ito na lang ha, kung hindi niya kayang ibaba yung presyo kasi yung taxes, grabe no, nagtataasan yung presyo, walang awa talaga sa mga mahihirap no, kahit yung mga bumoto sa kanya no. So ito na lang, pataasan yung sweldo, ganon yung ginawa sa ibang country para hindi mahirapan yung mga tao, ganon yung mabuting president, meron talagang pagmamahal sa kanyang nation at sa kanyang people, sa kanyang mga tao, ganon ang the best president. Pero ito, walang pagmamahal, walang awa, iwan ko. Walang awa, walang pagmamahal, walang malasakit, walang gratitude, wala. Nangako pa to ha. Tag 20 na lang daw yung kilo ng bigas. Nako, kawawa naman yung mga Pilipino. Naniniwala naman. Tapos ito pinaka-worst. Naglalabasan lahat ng mga addict, naglalabasan ng lahat ng mga masasama, mga hold-upper. Hindi na protektahan yung tao. Ang laki ng sweldo natin sa mga pulis ha. Billion of money ha, from the people ha. Ang mga mahihirap ang nagbabayad na lahat, pero hindi tayo naprotektahan. Ang mga tao nagtatrabaho ng maayos pero pinapatay nitong mga sasamang tao, hindi tayo naprotektahan. Sayang yung pera na ginastos natin, na siniwildo natin sa mga pulis na yan. Kawawa talaga yung Pilipinas at hindi lang naman gumawa ng sense of urgency na siya yung commander-in-chief. Obligasyon niya na protektahan tayo, obligasyon niya na hindi tayo magutom, obligasyon niya na i-prevent yung crime, obligasyon niya na prevent yung kahirapan, yung poverty, obligasyon niya na pakainin yung mga tao. Nandyan yan sa konstitusyon natin at hindi niya nagawa yon. Failures of raising the country, failures of leadership, failures of lahat. Grabe. Ewan ko kung ano inaatupag nito. Biyahe lang biyahe, wala namang improvement. Gamit ng pera ng taong bayan. Billion yun ha. Billion of money yun ha. Galing yun sa pera ng mga mahirap. Kung pinakain sana yun, hindi tayo mahirap eh. Mayroon lang tayo mga imported products, no? Huwag lang siyang magbigay ng malaking taxes. Sigurado ako, yung bigas, tag 30 na lang yun. Tag 20 na lang yun. So nakikita natin dito, hindi siya gumawa ng ganun eh. Ang daming country na tumutulong pero hindi niya nagawa yun. Kasi nga walang malasakit, walang pagmamahal sa country. Ewan ko kung ano nangyari dito sa mga tao na to. Hindi nila naramdaman yung kahirapan kasi nga mga minion sila, mga kulto, ginawa nilang santo yung mga politiko. Yun ang totoo, yun ang masasabi ko dito.